Yahoo! Hello, hello, hello mga masters, mga kachi! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong napalap ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni Chi, the Green Girly Kitty Patuti Iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. At welcome again sa ating panibagong episode. Bagong lecture na naman tayo dito sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Yan po, at tuklasin na naman natin ang ibang reflexology point or ang ating tinatawag na Chinese acupressure point. So, dagdag kaalaman naman natin tayo. So, before that, hingin ko muna ang inyong thumbs up. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel, Master Worm, para po kayo ay always updated sa ating mga contents. Yan po si G natin, oh. Nagpapainit na naman tayo. Sunlight na naman tayo. Direct sunlight po for her UV or ultraviolet exposure. So usually 6 hours or 4 to 6 hours ko siya linalagay po dito sa labas kasi mainit na mainit tayo sa amin dito. So mas gusto niya po yan. Nag-iiwan na po ako dito ng tubig in case na kailangan niya na mag-moisture. At syempre, meron din akong nag-spray din po ako kung minsan sa kanya ng tubig from the hose, the garden hose, the garden hose na po yan. So once in a while, umuwi ako dito sa bahay para isprehan natin si G natin. Yan. So hanggang dito lang muna tayo mga masters sa ating intro. And I hope you will like our next topic. It's about another useful point or acupressure point called Xingjian or the liver 2. So ang English term po ng Xingjian or ang liver 2 is moving between. So yan po yung kanyang location. Oh. Nakita niyo po on the right side, there's red dot. So located po siya sa dorsum of the foot between the first and the second toes. So yung ating ang ating inanlaki. At saka yung second toe natin. Sa gitna po niyan. Proximal to the margin of the web. So sa likod-likod lang po, konti lang po ng web, yung space between ng ating big toe and ang ating second toe. So at the junction of the red and the white skin. So makikita natin dyan yung red and white skin. Siguro yung white skin po is nandyan po sa baba, 'di ba? Okay, so meron dang diyan, meron po siyang margin dyan sa gitna. Yan po yung ating ipipress. Makikita naman natin po dyan sa pula na dot na nasa picture sa left side. This liver 2 acupressure point is very, very critical point within the liver meridian of traditional Chinese medicine. So nakafocus po talaga ito sa may mga problems po sa liver o sa atay. Yun po ay very critical po ito at very, very useful po ito ang ating Xingjian or liver 2 na pressure point. Kaya po, pag-aralan po natin ito mga masters at mga ka-G kasi malaki talaga ang maitutulong nito para sa ating kalusugan. Because it plays a significant role in managing the flow of energy or qi, particularly in the liver functions and emotional well-being. So there's a picture there on the right side where you can see the red line connecting. So that's the liver meridians. So it means that's the passageway of energy that's connected to the liver functions. Diyan po dumadaan po ang qi or energy na nagno-nourish at nagbibigay ng energy sa ating liver function. So let's discuss about the history. Siyempre kung saan nanggaling at ang significance po ng liver 2. So the liver 2 is highly regarded in acupuncture for its potent influence on the liver meridian. So kanina pa tayo nagsasalita or nagme-mention about liver meridian. So it's known for governing the flow or the smooth flow of qi and blood in the body. So alam naman natin po or sa mga hindi po nakakaalam na ang liver po is the filtering unit of our blood. Dumadaan po dyan ang ating dugo sa ating liver para ito'y linisan. So the liver has a very, very special role sa ating kalusugan at syempre sa ating circulation. Sa ating circulation talaga. Kasi daan talaga dumadaan
ang ating blood para ito linisan o i-filter. So speaking about the liver, ito po, this point is especially utilized for its ability to release excessive liver qi. So I will name a few of the functions of the liver because the liver is really important. So una-una po is the process of decomposition of the red blood cells. So dyan po nabubuhay, dyan po namamatay po kasi doon na finifilter or doon po linilinisan ang ating red blood cells. And then blood composition. O dyan, siya din po yung nagre-regulate ng ating paggawa ng blood natin. Okay? So then ang health ng ating blood dyan din po nakasalalay. And the production and detoxification of hormones. Importante din po yan kasi yan ay isa sa mga vital na mga requirements ng ating katawan. And it helps the absorption of vitamins. Yan ang purpose po ng ating liver. And detoxification or deactivation of toxins. So very important din siya. Kasi mga toxins, masama yan sa katawan natin. The liver is also the organ that is responsible for producing bile. So importante din po yung bile or abdo for the metabolism of fats. So pang kinakain nating mga fatty foods, mga matataba, at mga oily at mga greasy na foods, ay kailangan po na trabahuin muna ng bile para ma-absorb ito ng ating katawan. So very important talaga ang liver, mga masters and mga ka-G. And of course, the liver is also responsible for producing proteins and cholesterol. So dalawa tayong klase ng cholesterol. Meron tayong bad and good cholesterol. And of course, proteins. May mga enzymes din po ang liver natin responsible po for producing and absorbing ang mga kinakain natin. Especially po yung mga fatty foods. Okay, sa maraming function talaga ang liver. Kaya itong point na to is very, very effective. At syempre, it controls metabolic processes. So sa metabolism po natin, marami po mga processes yan when it comes to metabolism natin. So pwede tayong yung rate or speed po ng metabolism natin ay also controlled and also is governed by our liver. So very, very, very significant po talaga ang ating atay, mga masters. Kaya ingatan po natin ang ating mga atay, di ba? Another significant na purpose ng ating liver 2 is it addresses issues of heat and stagnation. Ayan po, marami po itong mga causes of health problems pag meron po tayong problem sa heat and stagnation. Mga masters and mga ka-G, ito po ang heat is of course, naalala niyo po yung ating logo kanina ng yin and yang, yung itim at puti na may dot sa loob. So supposed to be ang katawan po natin is they have to be balanced. So pag meron tayong heat sa loob, meron ba tayong cold sa loob, pero nakabalansi po yan. Pero pag sumobra din po ang heat or sumobra din po ang cold sa loob ng katawan natin, ay magkakaroon tayo ng problema. Kaya so ito po ay ang ating liver 2 ay tinatulungan niyo po ang katawan natin para ibalanse po. Siyempre ang stagnation naman is when your bodily fluids or your energy or your mucus, your phlegm, or your whatever is inside your system. Halimbawa, cold, na pasukan ka ng malamig na energy or mainit na energy at hindi gumalaw, yan po ang tinatawag nating stagnation. So, traditionally, or nagiging kasanayan na po ng lahat ng mga traditional Chinese medicine practitioners na gamitin po ang liver, okay, para i-utilize or matulungan na, number 1, i-cool down po ang liver. So kasi pag ang liver natin ay sobrang init, ayun po ang mga results, yung mga minention natin earlier na mga health problems. Number 2, ito po mga masters, mga ka-G, manage anger. Manage anger. Sino ba sa inyo dyan ang palaging galit? Parang galit sa mundo.
at irritable. Parang ang init-init sa loob ng katawan natin. Ayan. So may special role pala ito yung ating liver 2 para ma-cool down po natin yung ating anger. Ayan. Kasi meron talaga tayong mga traits kung minsan na nakasanayan natin pero hindi pala natin alam kung bakit tayo nagkaganyan. Kasi meron pala tayong internal na mga factors na involved po dyan, which is the liver is also having a problem. Pati na po yung mga production of happy hormones ay ano na rin po yun dyan, involved na rin po dyan kasi syempre ang liver natin ay nagtumutulong para sa pag-produce po ng hormones, pag-regulate ng hormones. Kaya po pag merong problem talaga when it comes to our like mood and of course our like happiness and anger na mga reactions po natin o fight and flight responses po natin ay meron talagang connection po at makakatulong po ang liver 2 natin. And of course, ang next na ma-utilize po is support overall liver function. Ayan po, kanina pa natin dinidiscuss po yan, ang liver function. Kaya bukas, further explain natin kung ano pa yung mga health conditions and health problems or mga benefits na makukuha natin when we stimulate this special liver 2 na acupressure point or reflexology point. O, di ba? 12 minutes na pala, mga masters and mga ka-G. So, syempre, it's time to end our topic for today. At sana po ay huwag kayong magsawa. Please don't forget to always check on our updates dito. Kaya mag-all bell na po kayo. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe po sa ating channel, Master Worm. At tayo po ay always be positive at magtulungan lang po tayo. Appreciate ko talaga ang inyong mga efforts and inyo po yung presence po, lalo na po dito sa ating premieres. So this is your G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana, and your one and only Master Worm. God is great. Yahoo!